Magandang araw mga kapatid at mga kababayan. I'm back. At yung mga bago pa lang sa channel ko, please do subscribe and please hit the notification bell and the like button as well. And you might want to share also this comments video later on. So thank you once again for watching this channel. Once again, this is EJ Morse and pag-usapan natin konti yung issue about VP Sara Duterte. Alam naman natin no na nagkaroon ng issue ang ating Vice President, lalong-lalo na nung kanyang pag-alis papuntang Germany. At nataon pa na nagkaroon ng malakas na pag-ulan sa Kalakhang, Manila at mga nearby provinces. So, nawala nga siya ng mga ilang araw at of course, hinahanap ng ating mga kababayan. Natural naman, maghahanap ang mga kababayan natin dahil sila ay mga pinuno ng bayan na supposed to be nandiyan dyan tuwing may mga ganitong kalamidad. Unfortunately, wala nga siya dito nung nagkaroon ng calamiting napakalawak na sakop ang halos buong Metro Manila at mga nearby provinces. Yan ang magiging punto ng ating talakayan ngayon. Again, please do subscribe. Please hit the notification bell and the like button as well. And you might want to share this video later on to your friends and family. Okay, so let's start. Ito nga ang sinabi naging tugon ni VP Sara doon sa mga naging issue sa kanya. Of course, bago nangyari ito, bago pa siya umalis, ni-recall ang ibang miyembro ng kanya security. I think it was 75 personnel, police personnel ang binawas sa kanyang security na I think isa ito sa pinanggagalingan ng kanyang issues o ang pagbuelta sa gobyerno dahil sa pag-pull out ng 75 personnel from her security. So now, nung makabalik si VP Sara, in-address niya ang Muslim community. Sabi niya, ang Pilipinas ay pinamumunuan dapat ng mga taong may malasakit at kakayanan para itaguyod ang malinis na pamahalaan at pag-unlad ng bayan. Subalit, ang Pilipinas ngayon ay pinamumunuan ng mga taong walang katapatan sa trabahong sinumpaan. Yun ang sabi niya. Kaya ang tanging nananaig sa atin ay takot para sa kinabukasan ng ating mga anak. And to continue, sabi niya pa, even airport officials should strive to achieve a world-class facility that values the security and privacy of all passengers, especially the younger ones. Palit ang Pilipinas ngayon ay may mga opisyal ng paliparan na tikom ang bibig ukol sa banta ng seguridad at hindi man na nagsasagawa ng masusing investigasyon tuwing may banta tulad ng pagsasapubliko ng video footage, flight details at iba pang maseselang impormasyon ng mga pasahero kahit pa ng mga minor de edad. So ito ay related doon nga sa kanyang pag-alis na kung saan na lumabas sa media yung video na kanyang paglisan.
Although ito nga 'no, dahil naging issue yung kanyang pag-alis, during the onslaught of Typhoon Karina and the enhanced southwest monsoon 2 weeks ago, Duterte was photographed at the airport, bound to leave the country for a personal trip with her family overseas, according to GMA News Online. Meanwhile, Duterte also said, House members should understand that the ideal police-to-population ratio could not be reached due to the annually ballooning population and lack of budgetary resources to hire more personnel. Ito po ay hango sa GMA Newsline. Credit to GMA News Online. Subalit ang Pilipinas ngayon ay may representante na imbes magpasa ng makabagong batas ay nagpupumilit sumausaw sa issue ng iba. She added, why without mentioning names. Ito kasi binabanatan niya rin yung House of Representatives dahil nga doon sa issue ng kanyang pag-alis, maraming mga congressmen ang nag-mention or ginawa ng issue ito. The Vice President earlier slammed the Philippine National Police. Ito na, yung about the security. The Philippine National Police Chief, Police General Romel Francisco Marbil, following the relief of some of the PNP Police Security Protection Group, PSPG, personnel assigned to her for her security, calling the move a clear case of political harassment. Duterte also reiterated the firm stance against allowing the International Criminal Court, ICC, to investigate the war on drugs of her father's administration. Yun ang isa sa mga pinanggagalingan nitong kanyang reaksyon, ng kanyang panggagalaiti. Ang Pilipinas bilang isang malayang bansa ay tumitindig dapat laban sa mga pangihimasok ng mga dayuhan sa ating mga domestic affairs. Subalit, ang Pilipinas ngayon ay dali-daling yuyuko at susunod na lamang sa anumang kagustuhan at pangingialam ng mga banyaga tulad na lang ng ICC. Yun ang kanyang sabi. So ito ay reaction din niya doon sa naging pahayag ni Secretary Remulla na nagsasabi na kung kikilos ang Interpol ay malamang hindi niya papayagan na hadlangan kung ano man ay kikilos sa Interpol sapagkat tayo ay member ng Interpol Police o ng International Police, Interpol. So, sinasabi niya, 99% of the time ay suportado natin ang kilos ng Interpol. So, medyo lihis ng konti doon sa mga naunang pronouncement ng ating presidente na hindi niya papayagan ang kung anumang pagkilos ng ICC. This is regarding probable arrest or serving of the warrant of arrest to the former president kung ang ICC ang magse-serve. Pero may kakaibang twist pala dito, may kakaibang anggulo. Na kung ang ICC ay i-request ang Interpol para gumawa ng pag-aresto, lumalabas sa sinabi ni Secretary Remulla ay malamang naman na hindi tayo hahadlang. For the reason that we are part of the Interpol or we are a member of the Interpol. So, yun ang twist. Nando doon yung twist. So, that's why ando doon yung mga pinanggagaling ng mga pronouncements ni VP Sara. Sinasabi rin dito sa GMA News Online,
Solicitor General Bernardo Guevara last Tuesday said the Philippines cannot stop the ICC prosecutor from interviewing persons of interest in its investigation on the Duterte administration's war on drugs. Earlier also, Justice Secretary Jesus Crespin Remulla confirmed that the Philippine government received a request from ICC to help it interviewing 5 persons, he said. However, the Philippines was not in the business of informing people that the ICC would talk to them, and the government just notes such requests. Amid all this, Duterte said that the Filipinos deserve better from the government. Ang issue nga lang, binanatan niya ng gobyerno, katulad nung sa issue ng pagbaha. Sinasabi niya na wala nga daw master plan. Kaya't nagkakaganito tayo sa Metro Manila, nagkaroon tayo ng malawakang pagbaha. Pero hindi ba naisip ni VP Sara na magti 3 years pa lang halos ang nakaupong presidente sa ngayon, at katatapos lang last 6 years, natapos ng kanyang ama na si Digong Duterte ang 6 na taon na pagiging presidente. So dapat malaking parte ng kanyang tanong ay dapat sagutin ng kanyang tatay. Kung ang sinasabi niya ay master plan about the flooding at kine-question niya ang budget ng flooding, siguro dapat niyang unang tanungin ay si Presidente Duterte or the former president. Kasi naka-6 na taon sila. Etong si PBBM, magti 3 years pa lang. So ibig sabihin dapat mas malawak na ang nagawang solusyon sa pagbaha ng kanyang tatay. So yun ang problema. Lumihis siya sa pinasok niya yung issue na yon, pero bumabalik sa kanila yung kanyang question o ang kanyang pag-iinsulto, kung masasabi natin, doon sa programa ng ating kasalukuyang gobyerno about flood control. Basically, ang mga naging issue niya rito ay yung tungkol sa health, security, infrastructure, and foreign interference. So yun ang major issues niya sa kanyang pagsasalita. Pero hindi niya ba naisip na yun nga, bukod sa yung issue sa pagbabaha na dapat na solusyonan, mas malaki ang solusyon na nagawa ng kanyang tatay bilang natapos na presidente sa loob ng 6 na taon. Ang sinasabi niyang foreign interference ay hindi niya ba naisip na mas malaking issue rito ay yung naging participation ng nakaraang presidente ng kanyang tatay tungkol sa pagiging Chinese leaning ang nakaraang gobyerno ng tatay niya. At doon nag-umpisa actually yung mga panggigipit sa atin na ginagawa ng China. Ang masakit dito, kahit na may mga ginagawang labag sa batas ang China, wala tayong narinig na pagkondena sa kampo ni Duterte. Kasama na si BP Sara. Kahit naman nung panahon na nakikipag-kaibigan na siya sa China, nung kasalukuyan sila nakaupo sa pwesto, may mga ginagawa ng hindi magaganda ang China doon sa area ng West Philippine Sea.
binabalasubas na tayo nang wala naman tayong narinig na pagkondena kay Duterte at sa kanyang kampo. Kasama na si VP Sara. Kaya lalong lumaki ang ulo ng mga Chinese. Nababoy tayo ng gusto dyan, walang respeto. Naka-televise pa nung sabihin ni Presidente Duterte during that time na yung ruling ng UNCLOS ng international body na nag-handle ng kaso ng Pilipinas sa reklamo ng Pilipinas sa China, kapirasong papel lang daw yun at wala daw yun ibig sabihin. Tuwan-tuwa ang China sa sinabi niya. Kaya lalo tayong binastos, lalo tayong binaboy sa ating sariling teritoryo. Sa ating nasasakop ng ating exclusive economic zone. Wala na. Mula noon na mga pananalita na yan ni Duterte, lalong lumakas ang loob ng China na mawalan sa atin lalo ng respeto. Yun, ang mga isyong sinasabi ni VP Sara ay bumanda lang sa kanila. Sabi nga nung may kasabihan nga na dumura sa langit. Siyempre, balik yung sa mukha niya. Kasi yung mga issue niyang pinagsasabi, hindi naman talaga nasolusyonan ng kanyang ama na dating presidente. At yung sa West Philippine Sea, yung problema natin sa China, nag-umpisa yan na lalong lumaki dahil din sa kagagawa ng tatay niya. Masyado niyang in-spoil ang mga Chinese. At dyan din nag-umpisa yung problema natin sa Pogo. Yung during the term of President Duterte, naglipa na, lalong dumami. Yan, yung time na yan, yung panahon ni Presidente Duterte, kabi-kabila ang mga buildings na tinatayo na gawa, pati technology galing sa China. Mabilis nga nagtayo ang mga building niya dahil mga prefab yan galing sa China. At it was intended for, yun nga, karamihan dyan sa Pogo. Diyan na nirahan ng mga Chinese na workers. Pati yung construction, nakikita ko, mga karamihan Chinese workers din. So, yung panahon na yan, talagang nagkahirap-hirap tayo sa sawata, nagpasukan dito, na lumalabas talaga naman pala mga illegal at walang mga proper documentation, walang tamang documents para makapasok dito at makapagtrabaho. So yan, yung isa sa mga binatikos niya, yung about yung issue sa intervention ng foreign countries, mas malaking problema ng kanyang tatay diyan, nung presidente, dahil pinabayaan niya ang China na lapastanganin tayo. Okay? So yun na muna. At tingnan natin ang mga susunod na araw kung ano pa magiging issue niya. Pero basically, yung mga pinagsasasabi niyang issue against the government, humampas lahat sa kanyang mukha. Dumura sa langit at bumagsak lahat sa kanyang mukha, yung kanyang mga criticism and kanyang mga comments. So, ladies and gentlemen, thank you once again. At I will be back for other issues. Please do subscribe and hit the notification bell and the like button as well. And please share to your friends and family. Thank you so much. And I'll see you once again.